Taon-taon, dinadagsa ng mga biyahero ang isa sa mga tinagurian noon na Best Kept Secrets of the North. Pero hindi na masyadong sikreto ngayon. Ito ang Sagada, Mountain Province. Sa dami ng tao, may mga pagkakataon nga raw na nagsisikip na rin ang daloy ng trapiko dito. Minsan nga raw ay hindi na mahulugan ng karayom ang ilang tourist spots sa dami ng mga taong nakikipagsiksikan para maging alone at makamove on. Sagad na nga ba ang Sagada? Paano nanamnamin ng katahimikan ng isang lugar kung marami kang kasabay na gusto ring mag-moment? Para malaman nyo, tara, sama kayo sa biyahe ko. Para masagad talaga ang iyong Sagada experience, kailangan mag-isip ng iba pang paraan para makarating sa iba't ibang tourist spots, lalo na kung gusto mong makaiwas sa dagsa ng mga turista. Pinuntahan namin ang isa sa pinakasikat na attractions ngayon dito, ang Blue Soil Hill. Pero para makaiwas sa dami ng tao at para mas mabilis na makarating doon, we took the reverse route. Sa likod kami dumaan. Ayon sa aming guide, ginagawa niya raw yun para maiba rin ang experience ng kanyang mga guest na maaring nakarating na doon dati. So after a 20-minute trek paakyat, kasi dumaan kami sa likod. Usually kasi people take hours and hours just to reach the famous Blue Soil Hill. Blue nga ba? Actually feeling ko green-blue. Bakit si green-blue? As you can see, ayon kay Kuya Kim, ha! Hindi. Kapag nakikita niya, hindi ko alam kung nakikita niya, but parang feeling ko natapon yung detergent. Ganun yung itsura niya. Lagyan mo ng tubig, bubula. Parang ganun. Yeah. I'm no scientist. Wala naman akong science show. Aha. Well, apparently, itong lupa ay may copper sulfate. Sabi ni Kuya, doon naman a few kilometers from here naman, there's gold. Not sure if there's like a correlation or a connection. But ito yung bagong attraction ng Sagada at Bontoc. If ever pupunta ka sa Bontoc or sa Sagada, ito yung isa sa mga nagiging sikat na stops, tourist destinations. Yeah, usually sinasabi ni Kuya, as much as possible, huwag raw kayong umakyat sa mga hills. Kapag dadaan ho kayo dito, dadaan lang kayo sa gitna just to preserve the place. After all, it's fairly new sa mga turista at makikita mo na nga yung konting deterioration dahil nung I think Holy Week, usually dagsaan talaga ng mga tao dito. Parang nag-iba yata yung itsura. So of course, it's really up to the local government to manage the influx of tourists, but at the same time, of course, as tourists, we're very responsible with our actions as well. It's gorgeous. It's IG worthy. As a matter of fact, I'm gonna take a picture right now. Blue-green Soil Hill. Meron din mga waterfalls na pwedeng puntahan sa Sagada. Isa na rito ang Bumod-Ok Falls. Ang trek po natin ngayon is Bumod-Ok Falls. So mula dito hanggang Bumod-Ok is 1.8 kilometers away from here. So malakad natin yon sa 45 to 1 hour, depende po sa facing natin. Biyahero tip, may ilang daanan para makarating sa Bumod-Ok Falls. Ang ibang araw ay aabuti ng 2 hanggang 3 oras na lakaran. Ang napili namin ay ang sinabi nilang shortcut sa Barangay Agid, na halos 1 oras lang ang lakaran. Daraan pa rin sa mga palayan at may view rin ng rice terraces at bundok. Talagang nakamamanghang maglakad sa pagitan ng mga palayan sa ibabaw ng mga tipak-tipak na bato na inilagay doon ng mga ninunong igorot.
Ang Bumudok Falls ang pinakamalaki sa mga falls ng Sagada, kaya ang tawag dito minsan ay Big Falls. Kung napagod ka sa matagal na lakad, ito na ang iyong premyo. Rolling ba yan? Rolling na ito. Cool siya, cool. Cool siyang gawin. Cool yung 40-minute trek pababa. Cool yung tubig na sasalubong sa'yo paglangoy nyo dito sa napakagandang falls. Apparently that's coming from the watershed na iniinuman din ng mga locals. But when it gets to this exact part of this area, inahaluan na siya ng ibang tubig. That's why hindi na nila pwedeng kunyan at hindi nila pwedeng inumin. But anyway, mga turista pumunta dito, usually kapag lunchtime, mautak sila dahil lunchtime, dahil medyo mainit, no? Tayo hindi lunchtime. Ngayong araw na. Ngayon kasi 3:45 at swerte daw tayo dahil umulan. Oo naman, biyaya yon, biyaya. Thank you. Pero medyo malamig talaga. As in, usually diba kasi pag nagagano pa rin yung lips ko. But usually kapag, you know, when we get to travel, when we get to trek or hike up a mountain, then try to look for a waterfall. Initially, yung tubig malamig. Pero after a few seconds, okay na. Ito hindi. Ito, the whole time, malamig. Hanggang ngayon, malamig. Buti nilang they took, the production team took a long time to set up the drone, to shoot me, and try out new gadgets. Ano ba aking Oo. Oh, pati ako na yung nabasa. Isa pang biyero tip, pumunta sa Bumudok Falls sa umaga o sa hapon dahil ang dagsaraw ng mga tao dito ay sa tanghali kung kailan mainit-init ang sikat ng araw. Bago pumunta sa Sagada para mag-moment o mag-alone time o mag-move on o basta i-enjoy ang malamig na klima at magandang tanawin, kailangan siguraduhin may matutuluyan kayo pagsapit ng gabi. Good morning mga kapuso. Welcome to Sagada Heritage Village. Dito kami nag-overnight. Medyo kakagising pa lang namin. It's around 6:30 in the morning. Masarap gumising kapag meron kang ganitong gandang view. It's your mountain view. It's very cold. And this is where we stay. These traditional huts. Kailangan ka muna umakyat dito, pero I just want to show you yung stilts at bakit may ginto. Usually, apparently, traditional huts kasi they have to attach or install this type of wood para hindi makaakyat daw yung mga kaibigan nating DAGA. Pero may ladder. So, wala pa yata sila sa IQ nila na aakyat dito. Anyway. But yeah, before we go up, pakita namin sa inyo yung ginagawa nilang another set of traditional huts. Parang dalawang rooms yata yan, back to back. Kapag gabi, syempre mas malamig. They light up this bonfire. There are a couple of bonfire areas naman that they can light up. Bathroom is not connected with the traditional hut. Usually, kailangan ka bumaba at may designated private CRs sa baba, sa paalang ng traditional hut. But let's go!
Siguro if you're looking for like a 4-star, 5-star hotel, this is not the place for you. But if you're looking for that cultural and, you know, traditional mountain province feels, this is the perfect place, I swear. Ito yung bahay kung saan sila dating nakatira, natutulog. Yung foam, not the most comfortable, but hey, I slept like a baby last night. Electricity, of course there's electricity. Socket for charging, yep, meron din. Ano ba ba? Pogi Points, they're very pet-friendly. So if you're gonna be visiting the Sagada Heritage Village, please visit the 2 dogs, si Gumi and si Corky. These are 2 huge but friendly German Shepherds. Bukod sa mga tradisyonal na kubo, pwede rin matikman ng tradisyonal na pinigpikan na ihahanda sa gilid ng iyong silid. Masarap higupin ang mainit na sabaw kapag nakapalibot sa bonfire at umiikip ang malamig na simoy ng hangin. Isa ang Sagada Mountain Province sa mga lugar na hindi napasok ng mga mananakop na Espanyol. Noong 1880s ng araw, nakapagpadala ng mga Spanish missionary sa lugar at ang mga Amerikanong misyonaryo pa ang nakapasok at nakapagtayo ng simbahan dito noong 1903. Dahil sa tagal ng panahon na hindi ito nasakop ng mga dayuhan, napanatili nila ang kanilang tradisyon at kultura nang walang halos bahid ng impluwensya mula sa labas. Pero sa paglipas ng panahon, sa pag-usbong ng industriya ng turismo, unti-unti na rin nararamdaman ang impluwensya ang banyaga sa Sagada. Makikita ito sa mga kalsada, sa mga gusali, sa pananamit at pati na rin sa pagkain. Sa lodge na to, very American log cabin ang disenyo ng mga kwarto. Pati na rin ang kanilang mga pagkain na inihahain. Pinili nila na gawing specialty ang Western cuisine. Sell burgers and pizzas po. Kasi yun po yung, when we started 5 years ago, yun po yung wala. So, yun po, comfort foods. One of the best burgers I've ever tasted. Sa isang inn at restaurant naman, oranges ang specialty nila. You can pick and pay sa orange orchard nila. Yun ay kung orange picking season. Kung hindi naman, okay lang dahil matitikman ang kanilang oranges sa mga pagkain inihahain nila dito. Tulad ng fresh green salad with orange marmalade at ang fresh yogurt with oranges. Bukod pa syempre sa local specialties na pwedeng pagsaluhan ng buong barkada. Kung foreign influence rin lang naman ang pag-uusapan, hindi magpapahuli ang coffee shop na to. Bukod sa kape, meron silang specialty cakes na merong iba't ibang flavors of Sagada tulad ng Kiltepan, Sagada Forest, coffee at iba pa. When it started, it had in mind i-showcase ang lahat ng mga products na available dito sa Sagada. Hindi may pagkakailang pumapasok sa isip ng sino mang biyaherong napapadpad sa Sagada ang mga hanging coffins. Ilan ding lugar sa Sagada ang merong hanging coffins, pero isa sa pinakamadaling puntahan ay matatagpuan sa bandang likod ng simbahan, pagkalagpas sa modern cemetery. After a quick 15 to 20 minute walk,
mararating na ang Paitukan o matarik na daan na tinatawag nila ngayong Echo Valley. Dito matatagpuan ang ilang hanging coffins. Ito ang mga huling hantungan o libingan ng mga taga-Sagada na matatagpuan sa mga gilid ng matatarik na bundok o sa mga kuweba. May ilang paniniwala kung bakit nakalagay sa mataas na lugar at sa gilid ng bundok ang mga to. Pero ayon sa aming guide, maaaring isang praktikal na rason lamang ang dahilan. Kasalukuyan dito tayo sa hanging coffins po, Echo Valley, tawag nila dito. So the old terms is traditional term dito, tinawag na Paitukan. Daanan ng mga magsasaka noon na very steep. May mga ladderized na mga stone lang. Yun yung Paitukan. December 2010 raw nang may huling inilagak dito at nasaksikan niyon ni Denver. Ang ginawa, yung na-witness ko dyan is sabay yung kabaong at patay. So from the house, andito ako, nag-picture lang. Yan, hinantay ko until may ilagay. So may scaffoldings, nakita ko scaffoldings, kaya silang scaffoldings. Nagdidrill sila ng mga holes para may lagay yung peg. And then, lagay yung kabaong. Manually, maso and then, pag nakita natin, meron din dyan. Ayaw nilang iuwi yun dahil it's parang bad luck sa kanila. Halimbawa, pag meron dito, kasi babantayan nila yun eh. Pag may ibon na paano-ano dito, or padapu-dapu dyan, magdi-decide nila na yun yung kwento. Lilipat sila. Sa ngayon, maaring makita, ngunit hindi maaring lapitan ng mga turista ang mga kabaong para raw makaiwas sa vandalism ang mga to. Isa pa sa mga kakaibang paraan para maranasan o makita ang hanging coffins ng malapitan ay ang wall climbing. 400 pesos ang bayad kada isang tao. Unlimited akyat baba na. Okay, so nandito tayo ngayon sa Sagada Rock Climbing. Tapat lang natin ay the very famous hanging coffins na kapag napuntahan nyo na ang Sagada, I'm sure ito yung isa sa mga priority tourist spots na pinuntahan nyo. Anyway, sabi ni Kuya hindi naman ito yung only rock climbing destination dito, no? It's just the most accessible. Kano binabayaran ng turista? 400 each. Ano yan? Per hour? O unlimited? Unlimited na yun. Kahit maghapon. Pagod din yan, no? First time na natin na-experience ito na may red tape. Yan yung parang guide kung saan ka hahawak, saan ka aapak. At sabi ni Kuya, kapag ready na ako mag-climb, sabihin ko, climbing! Para siya na yung magbibili. Sa halos lahat ng mga kainan sa Sagada ay may kani-kanilang specialties na may halong utang. Kapal nito ah. It's like you're eating BLT. Ano yan? Bacon, lettuce, tomato. Ganun. Ang sarap kasi ng Ang tag talaga nila, yung pork talaga nila. Because it's smoked. Ako mako-compare ko talaga sa porchetta. It's that better kind of bacon. Kapag bumabagtas ka sa mga kalsada ng Sagada, ilang mga natatanging amoy ang malalanghap mo bukod sa sariwa at malamig na hangin?
lalo na kapag tanghalian o hapunan. Sariwang kape na nilalaga at amoy ng usok. Masarap na usok mula sa mga nilulutong ulam na karamihan ay may etag. Ang local version nila ng smoked and dried pork. Sa halos lahat ng mga kainan sa Sagada ay may kani-kanilang specialties na may halong etag. Pero ano nga ba talaga ang etag at bakit ito nabilang sa mga tatak na Sagadang Sagada? We featured etag numerous times, but para sa mga para sa mga viewers that just actually are watching Behind the Roof for the first time, what is etag and why is it a staple in the menu of Sagada restaurants and households? Kasi etag is a salted meat of the pork. It's a type of preserving the meat. Yeah, so preserving under the smoke, above the smoke, and it's salted first. Then you smoke it. The etag. Yeah, it takes days. It's much better to the etag is through smoking. So and not drying. And not drying. Yeah. Okay. And you've been practicing this for since time immemorial. Since time immemorial. Wow. Okay. Because our ancestors before are hunters. There are wild pigs, and that's the way how they preserve the. And it's always been pigs. It's always been pigs. No? Pigs, yes. When you say etag, is it normal food or is it a type of food that is meant to be eaten during special occasions? Yeah, exactly. It's a special occasion. It's not just eaten every day. Right. Yes. It's during a special occasion, and etag is actually before it's not for sale. It's a gift. It's a gift. For example, and the etag is it's not just it's not just pork, but here no. When we call it, there's a singa, the butchering pig. If there's a wedding, for example, somebody will have a singa, then they will give the meat to the members of the family or the relatives. It's not just eaten as daily food or mixed with the pinikpikan or the chicken, but during occasion there are, for example, if someone is born and they will name the child, the old folks will bring the etag to the family, to the for example, the couples with newborn, and give the etag as gifts, because in that manner the mother cannot and the father cannot go to the fields. Right, because they have to take care of the baby. Yes. And the mother also, for example, the husband, until such time that the mother can become stronger. So the etag is brought there. Pagkakatay, ayun, yung isachap mo ng maliliit, then ibababad sa asin. After 3 days, then isasalang dun sa smoker. Usually, 5 beses, ganun, or 3 oras sa isang araw. Well, iba-ibang ginagamit, pero yung gamit ko dyan ngayon is yung mountain tea. Although ang ilan gumagamit din ng pine tree, yung alnos na uri ng kahoy. O mga ilan nga, mga lemon, ganun, or sanga ng bayabas. Minsan nilalabas mo para mapainitan sa araw naman. Para hindi mauod. Tsaka kahit hanggang kailan mo gustong lutuin, pwede na po yun. Pag tumigas na, okay na po yun. Noon, ginagamit, puro siyang niluluto eh. Parang ilaga, tas parang barbecue ba? Now it's evolved. Yeah. Etag now is eaten regularly. Almost. Yeah, almost every day, because they serve the pinikpikan. Right. And pinikpikan, the chicken is always cooked with etag. Right. To make it more tasty. Tasteful, yes. Right now, this has etag. Yeah. Okay.
This is medyo because we featured a couple of dishes this afternoon, and it was just like utag with pretty much like plain utag, but with a few other condiments and ingredients. But now I think it's like a fusion. No? Yeah. Mountain province cuisine and Western cuisine. Yeah. So there's a little bit innovation. It's a little bit not the way we used to Right. use the. But I'm guessing it just evolved because of the tourists. Yes, exactly, sir. Dishes with utag and Western fusion. Utag burger and utag carbonara. Subukan na natin yan. Kapal nito ah. It's like you're eating, BLT. Bacon, lettuce, tomato. Ganun. Ang sarap kasi ng Yung tag talaga nila, yung pork talaga nila. Because it's smoked. Ako mako-compare ko talaga sa porchetta. It's that better kind of bacon. Ang Sagada, for me, it's a spiritual place. It's a place of serenity. It's a place of just full of culture that you just have to inhale and take in, which you also have to respect. I guess parang days before traveling to Sagada, I had this expectation na, yep, Sagada is medyo sagad na in terms of, the influx of tourists. Pero I was actually expecting, even though it's medyo off-season na, it's the first, second week of January, na kahit na off-season, medyo marami pa rin tao. Fortunately, hindi ganun kadaming tao. So, I guess the best, like anywhere, like any tourist destination, the best place or the best time or season to go, pretty much the off-season. If ever you guys have that luxury, I know it's hard, lalo na para sa mga yappies, yung mga 9 to 5, jobbies. You can't really take leaves na off-season, but kung kaya nyo lang, iba kasing ino-offer na ganda ng Sagada. Ang Sagada kasi para sa akin ay it's finding yourself again. Ang Sagada para sa akin ay ikaw lang pupunta, or if ever meron kang kasama, saktong ingay lang ang mangyayari. Dahil kasi ang Sagada, for me, it's a spiritual place. It's a place of serenity. It's a place of just full of culture that you just have to inhale and take in, which you also have to respect. Like katulad ng sinasabi natin, katulad ng nakausap natin ng mga elders na dito na parang okay sila pagdating ng mga turista, pero importante lang talaga, they just really have to respect the culture and the place. So yeah, sagad na bang Sagada? Definitely not during the off-season. Babalik pa rin ako Sagada.